ate at kuya, naalala nyo, itong si Taning, I think si ano yung nag-post nun eh, si Miss Pebbles. Right? Si Pebbles yung nag-expose na si Taning ay nakapagpatahi na ng barong or barong Tagalog. Open ko lang yung post ni Pebbles. Pero hindi ko mahanap yung, basta si Pebbles yun eh. Okay, may nakita kong post ni Miss Pebbles. Hold on. Puting ahas ay hudas. Kakaloka. Hudas daw pala yung puting ahas. Naawa ko dun kasi alam niyo mga dad kuya, magkabaro kasi kami ng puting ahas, di ba? Pareho kaming miyembro ng Babaylan Thing or LGBT. Oh. Siya ay bisexual, right? LGBT stands for lesbians. Kami yon. Ako, lesbiana. Charot. And then lesbians, gays, bisexuals, and transgender. Oh, may QIA++ pa yan. May queer, may kung anik-anik pa ang dahi. Girl, bakla tomboy lang yun. Confusing, ano? Oh, akla ako, ganun tapos. Or tomboy na akyas. Tapos, Diyos ko po, may mga pa-queer. Anyway, kagustuhan ng mga kabaro namin na maraming category. O basta gano'n. Third kind, third sex. Okay. So, hindi ko siya mabatikos ng malala. Uy nga pala, kakasuhan niya si Miss Maharlika. Tutulungan siya ni Queen B. Ano, kapatid na, ano pa pwede kong itawag sa kanya? Kapatid na Cain na lang, Cain. Diba? Yung kapatid ni Cain, yung actual na pangalan niya. Cain. Right? Cain. Si Cain yung alibugha. Mabait yung ano eh, yung Abel, right? Mabait yung Abel. Yung Cain yung tumegi kay Abel. But let's use na lang yung kapatid na sugar cane. Oh, yun ang kanyang code name. Kapatid na sugar cane. Total ikaw naman ay sweetness. No, kung gusto niyo naman sugar Abel. Sugar Abel. Kapatid na sugar cane. Yeah, hindi kita mabatikos ng bongga kasi wala ka namang pinakitang masama sa akin. And also, hindi naman talaga tayo naging magka-close na bonggang-bongga. Once lang naman tayo nag-meet, pero nagkasama naman tayo ng medyo matagal-tagal, di ba? Even sa sasakyan na nung umuwi ako, hinatid niyo ako, ganyan. So, yeah. Hindi ko sukat akalain na magiging, na magiging puting ahas yan siya. Dahil mabait eh. At saka hindi nga siya nagbo-vlog about politics, siya naman ay designer. Pero ano ha, kapatid na Sugar Cane, mag-iingat ka. Hindi porke, wala eh. I don't know, baka nilamon ka na ng sistema or something. Hindi porke kadikit mo na yan si Queen Gasol, ay mapapabuti na ang buhay mo. I mean, yung monetary aspect ng buhay mo, yung career mo, successful sa ngayon. Pero again, baka 6 years lang yan eh, kapatid na sugarcane. Sugarcane talaga. No. Baka nga hindi pa matapos ng 6 years yan. So, huwag masyadong pakakumpiyansa. Na, I mean, I don't know, depende na rin yan sa'yo. Baka talagang magkakapareho kayo ng likaw ng bituka. Kasi ang tingin ko sa'yo, well, at least yung first impression ko sa'yo nung nakasama kita sa Okada, and even nung hinatid niyo ko, ay mabait ka eh. Mabait kang tao. Palangiti ka. Close nga kayo ni Miss Maharlika. Di ba naghaharutan pa nga kayo? Para kayo magkapatid. Right? Close na close kayo. Wala kayong inhibitions. Ganyan. Pero sabi nga ni Miss papanoorin natin yung video ni Miss Maharlika may konti. Sabi nga ni Miss Maharlika, pagka kayo na magkasama, marami kang halimbawa may gusto makipag-meet up kay Miss Maharlika or gustong makasama si Miss Maharlika or maybe may gustong uh, magawa with Miss Maharlika, hinaharang mo, wag yan. Sabi mo daw, wag yan ate, ganyan. Kasi ganito, ganyan yan. Even yung si Alice Eduardo daw, sinisiraan mo, di ba? So, itong si Abe, si Sugarcane, tama, hindi kita pinapangalanan, kapatid. Kasi sabi mo dati, pinapanood mo nga yung aking vlogs, di ba? Kasi ilan lang naman kami nagbo-vlog ng madaling araw, napaaga lang ngayon at mahapdi na yung mata ko mga atat kuya. Ewan ko kung makapag-vlog pa ulit mamaya. Kaya ako nag-vlog na mahapdi na yung mata ko, gusto ko nang humiga eh. Or maybe because of mga ilaw-ilaw dito. So, yeah. 'Di ba? Hindi kita mabatikos ng bongga, hindi nga kita pinapangalanan, pero kakasuhan mo si Miss Marlica, sariling desisyon mo 'yan.
Threatened ka ba sa kanya? Itatapon mo lang yung pinagsamahan nyo? Or utos yan ni Queen Gasol? Huwag kang pagamit. I don't know, baka magpagamit ka dahil nga dikit na dikit kayo. Grabe nga ang yapos mo kay Queen Gasol nung nung nasa bilangan na, nung nanalo na sa bilangan si Hello Kitty. I don't know, magkakalikaw ba ang iyong bituka? Pareho ba kayo ng karakas or what? Pareho ba kayo ng personalidad ni Queen Gasol at ng mga tao ngayon? Or maybe malaki na, yan ang mahirap kapatid sa utang na loob. Ang utang na loob kung tutusin, hindi yan nababayaran. 'Di ba? Wala dapat presyo yan. And also, hindi yan pinipilit. Let's say may utang na loob ka sa isang tao, porke ikaw ay yumaman dahil sa kanya, hindi kanya dapat singilin habang buhay, gano'n. Nasa sa'yo na yan kung paano mo susuklian. Nasa iyo na kung paano mo i-o-honor. Wala kang obligasyon kung tutuusin. Hindi ka hawak sa liig ng taong pinagkakautangan mo ng ganyan, utang na loob. So, sana huwag kang magpagamit. At sino naman ako para pakinggan mo, di ba? Ordinaryong tao lang naman ako kumpara naman sa yaman mo ngayon at sa mga connections mo na rin. Pero kung ang itong balak mong pagkaso kay Queen Bolchaquera ay utos lang sa'yo, think again. Maraming bala si Queen Bolchaquera laban sa'yo. At ikaw pala ang nagchuchu. Ayan nga, ito talagang topic natin si Tani. Ikaw pala ang nagchuchu na nagpatahi na ng isusuot si Taning for the oath. Oh, Taning, nilaglag ka, oh. Nilaglag ka ni Sugarcane. I don't know, close ba kayo? Pero ang nagchuchu pala ng OTA mo, sa kanya ka magpapagawa ng isusuot mo for the oath, panunumpa. Kasi nga, gustong-gusto ni Taning ma-appoint. Bakit nga ba siya hindi na-appoint? O, discuss ko na bago natin panoorin yung discussion ni Miss Marlica. Nga pala, meron din sinabi itong si Puting Ahas na nilaglag, bumaliktad na kay Miss Marlica, ay pati yung mga nagpupulburon, chinichika niya kay Miss Marlica. Mamaya natin pag-usapan kung sino yung mga nagpupulburon. Ito kaya si Tanay nagpupulburon. Nagtatanong lang naman. Pero Tanay, chinutsuka ni Puting Ahas na bumaliktad, na nagpatahi ka doon ng barong sa kanya pala. Hindi ko sukat nakalain yun. I mean, medyo medyo nararamdaman ko na baka kanino kayo nagpatahi si Taning ng barong or ng isusuot for the oath taking. Baka kay Abel. Yeah. Kay Sugarcane. Kay Sugarcane, di ba? Kay Sugar Cain, yung kapatid ni Abel. Pero imposible, hindi na yata sila magkakilala. Plus mukhang kuripot si Taning, although maraming pera, mahal ang designs ni Sugarcane. Baka hindi naman, baka sa ibang designers. Marami namang dilawang designers ng palasyo. So, baka sa iba, ay! Kay Sugarcane nga talaga pala nagpagawa. Maganda kasi pulidong gumawa ng damit si Malinis, walang mga himu-himulmol, ganyan. Talagang pristine, kung pristine ang, basta ganun, impeccable, hindi pristine. Impeccable yung mga designs niya. Doon naman siya, although basic yung designs, pero impeccable. Okay? Walang mga sumpa-sumpa na mga hibulbul or whatever, ganun, malinis. Tamo, Taning, kasi si Sugarcane, sabi ko nga sa inyo, parang typical na bakla na madaldal, machuchu, chismosa, mimosa, marites. Yan ang sabi ko, dapat alisin ng mga kabaro ko, lalo na itong mga kabaro ko na kulang sa aral. Kung hindi man kulang sa aral, well, kahit naman nakapag-aral, chuchu rin naman, di ba? Pero mostly, lalo yung mga akla na nasa salon, sa mga bababa, di ba? Hindi naman mababang industry ang pag sa salon, pero yung mga akla na ang trabaho nila ay ganyan, yung hindi white collar, maganda talaga yan. Machuchu talaga. I mean, yung mga kabaro ko kasi, hindi naman sa nilalaglag ko yung mga kabaro ko, mga kuya, no? Ready ko lang yung video ni Miss Marlica. Pero, isa yan sa way ng mga, para lang maintindihan nyo ang mga kabaro ko, isa yan sa way ng mga LGBT para matanggap sa lipunan na kinaaliwan sila ng kanilang kapwa. Kasi ang tingin ng mga LGBT, although hindi nila sinasabi yan, at pati rin naman ang tingin ng mga kababaihan at kalalakihan sa, diba, sa mga bading at tomboy ay mababa. Kumbaga kung may hierarchy ang gender, ang nasa taas niyan lalaki, and then babae, and then yung mga LGBT nasa baba. Parang ganun, di ba? Parang ang tingin sa karamihan sa mga LGBT members ay mga mabababang tao sa lipunan unless naging designer na, 'di ba, or politician, may mga ilan na kasing LGBT na politician, or maybe nasa showbiz katulad ni Vice Tanda, ni na OG Diaz, ganyan. Sino pa? Jan Lapus, 'di ba, mga ganon.
Boy Abunda. Ayan, medyo may mangilan-ngilang mga LGBT na mataas na ang tingin sa lipunan ng lahat ng tao, 'di ba? Pero mostly po, lalo yung mga akla na tambay lang, tapos split ng split, maiingay, kung magbihis ay babastusin, mababa talaga po ang tingin. And itong pagchuchucho, 'di ba, yung pagiging kwela and yun, yung pagiging magaling sumagap ng chika and then yeah, yung mga kababayan natin gustong makabalita ay sa mga akla pupunta or 'di ba, sa mga kaibigang akla makakasagap ng chika. Yun yung way nila para matanggap ng mga normal na, if you may, normal na kasarian. Yang pagiging machuchu ng mga akla. Pero siyempre katulad ko, ayoko na ganyan yung mga kaibigan ko. I mean, pwede nilang baguhin. Sabi ko mag-level up kayo, magiging mababa ang tingin sa atin kung ganyang klase lang kayo, yung behavior nyo ganyan, yung mga manners nyo, yung etiquette and whatnot, lahat na. So, huwag kayong gamit ng gay language. Kapag tayo-tayo lang, sige, maglantian tayo sa pananalita, go. Gets nyo? Pero kapag may ibang tao, wag puro gay language, baka mamaya yung mga chuchu natin, naintindihan din naman pala, maraming babaeng bakla ngayon, maraming mga lalaki ang marunong ng gay language. Baka chika tayo, di ba, chika tayo ng chika, ay dax, ay dakila, ay daku, ay gets na yun ng lalaki. Ay duty free, jutay, gamay, gets na rin naman yun. So, ang aking mga friend na akla, although hindi lahat naman ay sumusunod sa akin, pero at least nagana sila sa pangaral. Of course, gagamitin ko sa kanila kung ano naman yun ang natutunan ko nung ako'y nag-aaral. Ano po, para ano't naging teacher ako kung wala silang matututunan sa akin. Anyway, may natutunan tayo, ako, tayong lahat, na ang nagchuchu pala kay Taning, na nagpagawa siya ng barong Tagalog, ay yung puting ahas. So let's listen. Puting ahas na bumaliktad. So let's listen to Miss Maharlika. Maiksi lang naman tong part at mahaba yung vlog ni Miss Maharlika. Kuha lang tayo ng excerpt sa kanyang vlog, no? And kayo na po ang magsabi or mag-react kayo, mag-comment kayo kung anong masasabi nyo patungkol dito. Ikaw rin nagsasabi na nagpupulburon yan. Isa ka na nagsasabi nagpupulburon. Paano ba namin nalaman na si Taning Pinoy ay nagpatahi na ng barong para sa kanyang naudlot na appointment? Ikaw rin ang nagkwento niyan sa amin. Okay, so yung pakikipagsabuatan mo kay Lisa Smugs para i-destroy niyo ko, mga syo nga, pupulburon ka, nagpupulburon ka na rin, Babel. Di ba, sabog. Yun na wala sa ayos yung inyong team. Okay? Lorena Benutay, extra care. I learned a lot of lessons dito simula nung umuwi ako ng Pilipinas, na nakita ko yung mga intensyon ng tao. Alam mo, kasi kung ako'y gusto ko lang mag-destroy, Diyos ko pa, pinagre-record ko na kayo lahat. Pinagda-download ko na, pinag-screenshot ko na, but I don't have time for that. Sa dami-dami na nagme-message sa akin ng mga tao na nanghingi pa ng mga assistance and everything. Mas may time ako mag-forward ng mga messages na during that time kaysa mag-download ng mga conversation. That's not me. Na mag-uusap tayo, i-record ko para magsirain kita pagdating ng araw. Tignan mo, may ito. Kaya nga, nang pinakita ko kanina sa inyo yung previous message, may dinilit ba ako message dito? O, ba't ka nag-delete? O, yan mga palangga, mensahe namin, o, leche, mga kalokohan namin. O, ayan, tignan natin, ha. O, pagaling ka, o. Lahat pinag-delete niya. May nakita niya ba kayong deleted messages ko? Wala. Kasi wala namang siya babato sa akin, eh. Alright. So, well, magandang practice yan mga ate at kuya, ha. Lalo kapag sensitive yung conversation nyo. 'Di ba? Ngayon po kasi gano'n na talaga, eh, kailangan na nating gawin. Pero mautak din si si Aklang Puting Ahas na bumaliktad kay Miss Maharlika. Yeah, proactive siyang nag-delete ng kanyang mga chat para hindi ma-screenshot. Kasi po ang kalaban natin, lalo 'pag sensitive yung mga chats natin, ay ang screenshot. So might as well, lalo na yung mga matatagal niyo ng chat, burahin niyo na kung mga kabastusan or maybe paninira, magbura na rin kayo. Kasi ikakapahamak niyo ang screenshots. And hindi ko nga yan ginagawa kasi wala naman akong pakialam, eh. Akla naman ako, edi screenshot niyo. 'Di ba? Maraming mga nagcha-chat sa akin mga ate at kuya na wala din naman akong pake, na nasasabi, "Bakit ganito na ang tono ni vlogger na nasa Japan?" Oh,
ayoko na sa kanya, bakit inaaway niya si ganito, gano'n. Parang nabayaran niya. Ako nagre-reply naman ako, ay, gano'n talaga, 'di ba? May mga tao talagang nasisilaw sa ano, or maybe na blackmail, baka hindi uurong ang kaso kapagka ayaw tumigil sa pagbabatikos or whatever. So, ako dedma ako kung ma-screenshot niyo man yung mga conversation kasi wala na akong dapat itago. Pero yung mga, well, lalong-lalo na, no? Although dapat nating gawin yan na mag-delete tayo ng mga sensitive nating replies, for our own good kasi nga uso na ngayon ng screenshot. Gawin nyo talaga yan. Pero may mga tao talaga rin na takot nga mahuli, 'di ba? Takot mahuli. So nagdi-delete talaga sila na. Actually, ano, kapatid na Sugarcane, kahit dinilit mo yung chat mo kay Queen Boljakera, pwede yung mabuksan. Pwede yung mabasa ulit. Ang gagawin lang ni Queen Boljakera ay i-report yung conversation nyo. Alam mo ba yon? Oh, hindi alam ni Queen Boljakera yan. Pero pag nakarating kay Queen Boljakera na i-report lang niya yung convo nyo, and then ibabalik, i-restore yun ng Facebook eh. Ibabalik, mababasa pa rin yung mga pinagbubura mo. Oh. Ang tao talagang may yung lalo na yung mga matitindi ang takot na makita yung kanilang mga pinagchat-chat, ganun talaga yung gagawin. Magbubura talaga ng kanilang mga pinagsesend na chat or text or messages. Ganon. Tapos si Miss Marlic, wala siyang dinidelete, wala rin pakialam. Kasi hindi nga siya mapanira. So, ibig lang sabihin nito, yung, hindi ko talaga sukat akalain mga atat kuya na magiging puting ahas si designer. Kasi hindi nga siya involved sa politics. Involved lang talaga siya. Thank you so much po, OFW Hero. Involved lang talaga siya sa 'di ba, sa pananahi, gano'n. At saka yun naman ang advice sa kanya ni Bill Bojakera, eh, hindi namin siya kinakitaan ng interest sa politics. Kaya naging malapit 'yan kina kina Queen Gasol at kay Hello Kitty ay dahil nga na-bully yan dati. Na cancel culture yang si Sugarcane or si designer na puting ahas. Na cancel culture yan ng mga dilawan kasi natanong yata siya kung sino yung idolo niya sa Philippine fashion. Ang sabi niya, si Madam Imelda. Kung alam ng marami yan, yung sabi niya, di ba, naging honest lang naman itong si Puting Ahas na ang idolo niya sa pananamit, si Madam Imelda, na nanay nga ni Hello Kitty. O dahil doon, inaway siya ng mga pinklawan. So naawa sina Queen Bojakera at saka sina Joe Smith, inilapit nila sa anak ni ni Madam Imelda. Kaya naging ka-close niya itong si Gasol at saka si Hello Kitty. Yun yung reason doon. Hindi nga daw nangungumisyon si Miss Maharlika sa mga kinikita ni Sugarcane Puting Ahas. Dahil nga kaibigan niya, 'di ba? Hindi naman para gamitin pa rin, hindi naman para pag-interesan pa rin ni Miss Maharlika ang incentives na makukuha niya kay bumaliktad ng puting ahas. You see, kapatid na Sugarcane, kung pagdating sa pagkakaibigan, ito ang totoo mong magiging kaibigan, hindi yang si Gasol na nagpapayaman sa'yo. Kaya lang anong magagawa natin, hindi ka pwedeng bumaliktad kung papipiliin ka. For sure, ang pipiliin mo si Queen Gasol dahil mas mapanganib siya kapag tinrider mo siya. Kaya lang, booking ka ngayon. Marami kang chinuchucho laban kay Queen Gasol at binura mo nga yung mga messages mo, yung mga reply mo, marami kang chinichismis, ibukang kang chinichismis mo. And itong si Taning, ikaw pala ang nagchuchu, na sa'yo pala magpapadesign ng barong Tagalog. Ngayon mga dad kuya, bakit ba siya nagpa-design ng barong kay puting ahas na Sugarcane? Eh kasi nga, gusto nitong ma-appoint. Actually, ang sabi nga ni Miss Pebbles ay, at saka si, yata si Sas, no? Hindi ako may sabi nito So, ano ba? Ano na lang daw, oath-taking na lang, di ba, ganun, manunumpa na lang, formality na lang. Talagang gusto kasi nito ay sa maraming demands to, kaya hindi na-appoint. So, kapag naging political advisor to ni Hello Kitty, si Taning, doon din siya titira sa palasyo kasama ni ang leveling nito katulad ni Juan Ponce Enrile na doon nakatira and advisor ni Hello Kitty. So, paano naman 'to mag-a-advice kay Hello Kitty? Hindi pa 'to nakakatapos ng college, naunahan ko pa nga. Kaya nga yan nag-aaral ngayon abroad. 'Di ba? Kasi ewan ko kung kaya niyang tapusin 'yan kasi may mga pahiwatig na siya na parang gusto na lang niyang pumunta ng New York. Hoy, Taning, wag kang ningas pugon. Yun ang impression sa ng mga kaibigan mo.
O tapos nakapagpatahi na ng barong Tagalog na nakapagawa na dun kay designer. At akala niya sure na sure na. Alam mo nga ba, alam mo naman siguro taning kung bakit hindi ka na-appoint, no? Although ang akala mo ay napabuti ka, pero parang tinapon ka na nga lang dyan sa abroad. Oo, malamang ginagastos na yung pag-aaral mo and maybe, ano ka, bagman ka daw? Totoo ba, Taning? Bagman ka na ba? Sabi ni Kuya Roy, bagman ka or something. Or kung sino man nagsabi. Baka yung puting ahas ni Kuya Roy. Bagman ka raw. Akala mo na pabuti ka. Well, siguro yumaman ka nga kahit na hindi ka nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Kaya ka lang naman hindi binigyan taning ng pwesto ay dahil marami kang demand. According to sino man nagsabi nun? Maybe the puting ahas, if not Miss Pebbles and Miss Sass. Oh, baka si Sass! Si Sass yata. Ang sabi ay gusto mo raw kapag may mga cabinet meeting, gusto mo katabi mo si Hello Kitty sa lamesa or sa opya. Pag may meeting, may conference and whatnot, gusto mo katabi, syempre para pag napipicturean, katabing-katabi ka, ka-close na ka-close mo. Talagang niloloko mo ang followers mo, Taning, ha? Also, gusto mo malaki yata yung demand mo sa salary. Marami kang demands. Naaalibadbara na daw sa'yo si Queen Gasol. Oh, sabi ni Miss Sass, si Miss Sass may sabi niya, naaalibadbara na sa'yo, kaya tinapon ka na lang, hindi pwedeng kasama kanila kasi mukha ka namang untidy. Mukha namang, di ba, aminado ka naman, di ka naman naliligo araw-araw. O, tsaka mukhang hindi maganda balat mo, and hindi ka naman talaga alta eh. Novo rich ka, although napakayaman mo raw ngayon. So ayaw ka, hindi ka katulad ni na Queen Butod na matagal ng, kung hindi man sila alta noon pa, eh, at least matagal na nakaranas ng pagiging alta, alta-altahan. O, tapos ang daing mong demand. So, ayaw talaga sa'yo. Even si VP Sara, Taning, marami kang demands din kay VP Sara, kaya hindi na lang nagpa-interview si VP Sara according to, sino may sabi niya, I think si Miss Pebbles. Ay, kasi nga mataas ang ere nito, sabi nga ni Kuya Roy, narcissistic. Well, even Attorney Nick, di ba, may mga nag-vlog nga kami patungkol sa mga taong may narcissistic disorder, personality disorder. May ganyan daw ito si Taning eh. Talagang mataas ang tingin sa sarili. No? Eh, ano magagawa natin? Eh, baka hindi na disiplina ng magulang ng maayos. Diyos ko po, Taning! Kumprontahin mo nga yun. Kaya siguro rin galit na galit. Baka galit na galit ngayon si Puting Ahas na sugarcane kay Miss Marlica, no? Kasi maraming maichuchucho si Miss Marlica na kahit na binagbura ng message, 'di ba? Maaalala ni Miss Marlica yung mga yun. Lalo tayo, madali tayo, medyo matalas ang ating memory pagdating sa chika, 'di ba? Sa chuchuo. O, maalala ni Miss Marlica kahit nag-delete siya. O, Taning, ang barong mo daw ay si ano pala nag-design, si designer na sugarcane na puting ahas na bumaliktad. Totoo ba, Taning? Oh, may di-deny kaya 'to ni Taning mga ate at kuya. Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.